Posible raw nabuhay pa si Julio Servando kung napaaga lang ang pagtawag ng saklolo sa Emergency 117. Kanina sumuko sa Manila Police District ang isang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na di umano'y nasa likod ng hazing. May report si John Consulta. Sabado, alas 9:34 ng gabi. Buhay pa pero hindi na makatayo ang di umano'y biktima ng hazing na si Julio Servando. Batay sa kuha ng CCTV sa 29th floor ng 1 Archer's Place. Bandang alas 10:16 ng gabi o mahigit 40 minuto na nakalipas nang matanggap ng Emergency 117 operator na si Delia Matias Niebres ang tawag mula sa condominium. 117, what is your emergency? Sa boses niya medyo gumagaralgal pero hindi naman siya masyadong nararatel talaga. Medyo relax pa naman. Sabi raw agad ng caller, kailangan nila ng ambulansya para sa isang kaibigan na hindi na raw magising matapos umanong makipag-inuman. 117 after emergency. Hello? Hello, yes? Apo. Yes, hello? Yes, sir. We need an ambulance right now. 2907, 29th floor. Oo, anong condominium yan? Archers. Archers condominium. Ano pong meron dyan, sir? Ewan ko kasi nakasalubong lang namin siya na lasing. So pinalungan na lang namin siya kasi kaibigan namin siya. Kaya hindi siya gumagalaw kahit anong gawin namin, nakilata lang siya dyan. Ano po yung pasyente, babae, lalaki? Male. Hold po kayo, sir. Huwag niyo pong ibaba yung line. Sandali lang. Tawag po tayo ng ambulance sa Red Cross. Sa ikalawang bahagi ng usapan, tumawag ang Emergency 117 sa Red Cross at isinali sa kanilang usapan ng caller para marespondihan ang hiling nito. Dito na lumabas ang ilang detalye tulad ng mga hakbang na ginawa para magising ang biktima at pangalan ng caller na nagpakilalang si John Paul Raval. Anong pangalan niya, sir? John Paul Chandraval. Mr. John Paul? Mr. John. Sir, nasa kabilang line na yung taga-Red Cross ng Manila. Pakikausap na lang po. Okay. Hello po. Good evening. Manila Chapter Red Cross po. Yung friends ko namin dito, bigla na nung bumagsak. Yung nakasama namin sa inuman, tapos nakita ulit namin hindi siya nakalakad. So dinala ko sa dito sa condo ko. Ngayon, parang kahit anong gawin namin, hindi siya gumising, sinampal na namin, binuhusan namin ng tubig. Ayaw niya gumising. Sa CCTV footage, sinabi ng mga investigador na si Raval ang paika-ikang lalaking naka-green na t-shirt at shorts na kasamang neophyte ni Servando at nakatira sa kondominium. Hindi naman nila matukoy pa kung sino ang lalaki naka-backpack na may kausap sa telepono. Paniwala ng mga eksperto, kung napaaga lamang daw ang tawag sa Patrol 117 ay hindi lamang nailigtas ang buhay ng 3 estudyante ng College of St. Benilde, kundi maging ang buhay ni Julio Servando na naging biktima ng hazing. Bawat segundo dyan importante, pwede natin masalba yung isang buhay. Kaya huwag kayong magdadalawang isip na tumawag sa 117. Pwede mabuhay yung tao na yun eh. Paliwanag ng mga espesyalista, ang labis na pambubugbog ay naging dahilan para mamatay ang mga kalamnan o muscles ng katawan. Oras na mangyari ito, lumalabas ang isang uri ng toxin na kung tawagin ay myoglobin. Naiipon yung mga toxin sa katawan, hindi na napifilter ng kidney, nagkakaroon ng, after the kidney injury, magkakaroon ng kidney failure. Sa gitna ng investigasyon, sumuko na sa mga pulis ang isang miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na isa sa mga suspect sa pagkamatay ni Servando. Ayon sa kanyang statement, the alleged initiation rites was held in Palanan, Makati. So yun yung information na nakuha natin at ina-assess pa natin yung kanyang participation. Natukoy na rin ang dalawa pa sa 11 itinuturing na suspect sa pagkamatay ni Servando. Kinilala ang mga ito na sina T-Rex Garcia at Hans Tamaring. Ang dalawang lalaking humihila kay Servando na nakita sa CCTV footage. Nakatala ang mga pangalang ito sa logbook ng gwardya ng condominium. Kasama raw silang dumating doon ni Servando, Raval at 2 pang neophytes. Pinupurso pa natin yung pagka-ascertain ng kanilang identity. Are they considered suspects, sir? Yes, of course, they are considered suspects. Kanina, pumunta ang mga investigador sa De La Salle College of St. Benilde para kumuha ng impormasyon tungkol sa dalawa. Pero nang tingnan ang student registry, walang naka-enroll na T-Rex Garcia at Hans Tamaring. Umaasa ang Manila Police District at pamilya ng biktima
na makakala pa sila ng karagdagang impormasyon na makakapagpatibay sa isasampa nilang kasong paglabag sa anti-hazing law. We're just asking some information from St. Benilde, and they have given us some information, some leads about the possible participants. John Consulta, GMA News.